May gabi na usab kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa ato ang padayon nga pagsangkap sa ato ang Powerhouse meeting. I would like to welcome as well our primary leaders nga nagasunod aning atong broadcast. Bisan pa nga atong mga simbalay leaders. Salamat kay sa inyong mga kinabuhi. Salamat sa inyong mga pagpaningkamot para makahimo kita sa atong bahin sa pagtampo, sa pagpalapad pa sa gingharian sa Ginoo. Matag simbalay nga atong ginatutukan pag-ayo, ginatabangan nato ang mga katawhan nga matagaan sila pribilehiyo nga makaduol usab sa Ginoo. Wanang kanuna nato tudlo nga ang atong simbalay dili ni siya Bible study, dili pud ni siya fellowship. Although part siya, part ang fellowship, part ang atong pag-study sa Bible, but this is all about doing the vision. Diya sa atong mga simbalay, ginabuhat nato ang pagpangabi o kalag o paghimo kanilang tinun-an. Kaya lagi, dili lang kita ang gihigugma sa Ginoo. Ingon ang Bible, gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan. Nagpasabot ka na nga tanang katawhan kinahanglan makabaton sa kaluwasan. Amen? And I would like to welcome as well our friend pastors. Kaubanan na to sa network, no? Daghan-daghan gini sila nga nagasunod na sa ato ang broadcast, no? Si Pastor Marvin nasa Santo Tomas uban sa Tibuok Church na STCCC. Niya of course si Pastor Alan Pilibilio, no? Iyang ginahagad ang iyang mga leaders nga mosunod usab niining ato ang Powerhouse meeting. Bisan si Pastor GB nga naagyapon sa Santo Tomas, no? Welcome, sir. Niya atong mga kaubanan di sa Mangalkal, sakop sa Carmen, Pastora Nining, Pastora Ruth Banido, no? Nagatunod usab sila nining atong broadcast. Pastora Gloria Panyares o uban nato nga mga kaubanang pastors, no? Diri sa siyudad sa Panabo. Niya looking forward nga daghan pag yung mga pastors maingganyo, no? Sa pagsunod nining atong training. So niya nata sa ikanapulo kabahin, no? Ikanapulo na kabahin sa ato ang series of studies about the fruit of the Spirit. Fruit of the Holy Spirit. So una na ko basahon ang atong text karong gabi, mag-ampo una kita. Hallelujah. Dear God, in the powerful name of Jesus Christ our Lord, we submit our hearts together to you. Tonight, Lord, among ipabot kanimo ang among pagpasalamat, ang among kalipay, kay wala gyud puas ang imong pagsangkap kanamo. Walay puas ang imong pagbubo sa imong gahom sa among matag sa kinabuhi. Busa nga moyo kami nga sa padayon namong pagtuon karong gabi, ikaw mismo Ginoo magatudlo ka namo, magapadayag sa mga pinasahi nga mga kamatuoran sa imong pulong aron kami makabaton og kalig-on, aron makusganon kami nga moabante sa misyon o sa tahas nga mong gihatag kanamo sa pagpangabi og kalag o sa paghimo kanilang tinun-an. Tonight, dear God, I pray for your blessing upon everyone na naakaroon sa internet, nagasubay nining broadcast. Salamat nga ikaw magapanalangin sa matag usa. Give us a heart, O Lord, nga always in hunger and thirsty of your word. And Lord, I pray that your Holy Spirit will fill our hearts together as we enjoy the reading and the preaching of your word. So Lord, thank you for what you have done and the things that you're about to do upon our hearts together tonight. We ask for your precious blood to cover us, dear God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So ang atong text, makita gihapon nato sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Ingon dinhi, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So, ang atong ikanapulo nga hisgutan karong gabi is all about self-control.
So kita tanaming on self-control. Amen. Hallelujah. So, self-control are two words that should not be put together. Kining self-control di ay, duha ni siya kapulo nga, dili unta pwede isumpay. Why? Because the truth is that we cannot control ourselves. We people struggles to control ourselves away from God. Mao na siyang kamaturan. Mao na nga inaingon na to ba nga kining word self-control duha ni siya kapulo nga dili unta pwede isumpay. Kay sa kamaturan lang, sa tinuod lang, lisod na to ang pagkontrola sa atong kaugalingon layo sa Ginoo. Hallelujah. That's why if there is one thing that we need to understand tonight is that self-control is directly connected to God's control. I will say it again. If there is one thing nga ikaw ako masabtan nato sa atong sulod sa atong kasing-kasing karong gabi is that self-control is directly connected to God's control. Hallelujah. That's the reason why God has given us the Holy Spirit. It is because, listen to this, the reason why God has given us the Holy Spirit, it is because real self-control is not self-control, but allowing the Holy Spirit to have the complete control over our lives. Amen? Naapsan ninyo? Nganong gitisok sa Dios ang iyang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Tungod kay pag maghisgot tag self-control, we cannot do it alone. We cannot do it apart from God. That's why God sent us the Holy Spirit. Why? For what reason? Because real self-control is not self-control, but allowing the Holy Spirit to take full control of our lives. Amen. Hallelujah. So, what are the areas in our lives that needs self-control? Unsa ang mga bahin sa atong kinabuhi nga nagkinahanglan og pagpugong? Una is the uncontrolled desire. Mo nay una nga bahin sa atong kinabuhi nga kinahanglan mapugnan. Proverbs 11 verse 6 in IB ang akong basahon kadali, no? Kay niya dinhi ang word nga akong gipangita. Ingon dinhi, the righteousness of the upright delivers them, but the unfaithful are trapped by evil desires. Kasi ingon niya, the righteousness of the upright delivers them, but the unfaithful are trapped by their evil desires. So, God has given us the ability to desire. That's why we desire for food, we desire for drinks, we desire for pleasure, we desire for love, acceptance, and many other things that we hunger and thirsty for in life. Mao nang nagitay ginapangita, no? Kini bang desire mao ni siyang hiyas nga gihatag sa Ginoo kanato nga mao nang mangita ta og mga butang, no? Sa kinabuhi. Tungod kay kini nga desire, kini nga tinguha, hinatag kini sa Dios kanato. But if we are not careful about this desire, what I mean, if this desire are not controlled, the world, even our own flesh, and the devil
wants you and me to be out of control in our every desires. What I mean is that, kini nga tinguha, gihatag kini sa Ginoo sa ato. Pero kung dili na to bantayan pag-ayo, kung kini nga tinguha, kini nga desire, dili kontrolado, ang kalibutan, bisan gani ang atong kaugalingon. O labi na gyud ang atong kaaway. Gusto niya nga lubagon kini nga pagpangandoy, kini nga pagtinguha, aron malubag ang tibok natong kinabuhi. That's why uncontrolled desire means that you want something and you want it right now. Mao na siya ang atong lantaw nga nagpasabot niining mga tinguha sa kinabuhi, no? Pag mangitag uncontrolled desire, it means that we want something and we want it now. Ana siya, no? Muna siya ang uncontrolled desire. Pag naatay gusto na to, naa dayon. Muna siya ang uncontrolled desire. Muna nga, usa ka panahon dito sa Amerika, sa eskwelahan sa Stanford, no? Stanford University. Doon ay gihimo ang mga researcher dito. No? Doon na sila'y study nga gitawag nila og marshmallow test. Kailan mo mag-marshmallow, no? Kanabang lain-lain color ba nga lami bito kay usapon, kay humok kayo, marshmallow ang tawagan na, no? So dito sa Stanford University, na sila test nga gibuhat, no? Research kini siya. Unya kini nga research gamit ang marshmallow. Research kini about the test of self-control. Gigamit nila ang marshmallow para masuta nila kining mahitungod sa pagpugong sa kaugalingon. So, sa ilang gibuhat, they gathered at least 600 4-year-old kids. Nagtigom sila og at least 600 kabuok mga tag-4 anyos nga mga bata. Unya, kada usa sa mga bata, gitagaan nila usa ka buok marshmallow. Ana, 600 ka buok mga bata, kada usa ginatagaan nila usa ka buok marshmallow. Unya, sa dihang nahuman na nag-distribute kada bata usa ka marshmallow, gi-instructionan sila tanan nga kung dili ninyo kaunon ang marshmallow hangtod 15 minutos, dugangan na mo og laing marshmallow ang inyong plato. So, mo ito gihimo sa mga researchers. So, ang mga bata karon 600 sila kabuok, gatanaw sila silang marshmallow. Unya, tanan sa ilaha, naa silang hunahuna ang instruction. Nga kung dili ninyo kaunon ang marshmallow, sulod sa 15 minutos, dugangan mo na mo glaing marshmallow. And you know what happened? According to the study, ingon ang mga researchers, only 30% of 600 children hold themselves, never eat the marshmallow, and they receive the reward of another marshmallow. So, sa ilang further nga study, ang mga researchers na diskubrihan nila that those children, 30% among the 600 that hold themselves, that control themselves, that they do not eat the marshmallow, sa diyang gadako ng mga bataa, these children learn how to practice self-control and they become better adjusted socially. Moingon sa research. Kanabang maka-adjust sila
sa sitwasyon sa ilang palibot. And they are more dependable. And also, they scored significantly higher on their higher test. So, muna'y nadiskubrihan sa mga researcher nga ang mga bata, 30% among the 600 kids nga nakapugong silang kaugalingon, sa dihang nagdako sila, pinasahi ang hiyas nga naa silang kinabuhi. So, unsay lesson nga makuha nato about this marshmallow test? This is it. That self-control affects every area of our lives. So, mo nang giingon sa mga researchers nga ang ilang discovery nga pag ang tao di ay kabalong magpugong sa iyang kaugalingon, mo ipikto kini sa tanang area sa iyang kinabuhi. Pag ikaw gako di ay makakatun sa pagpugong sa atong kaugalingon, kining pagpugong sa atong kaugalingon, mo ipikto og positibo sa tanang area sa atong kinabuhi. That's why our understanding as children of God is that self-control is the ability to wait. Are you following? So self-control is the ability to wait. It is controlling our desires and not allowing them to control us. Mao day ng self-control, no? So it is the ability to wait, controlling our desires and not them controlling us. Hallelujah. Always remember this, that anything uncontrolled in life has the potential to harm us. Ato na timanan, ha? Mo na nga, bisan gani sa kanang mga unsa nga mga advertisement diha sa atong television, nga maingon sila nga, o sige, baligya sila mga imnonon, isa, drink moderately. Ano ba? Kanang naapod sila huna-huna ba nga, dili magpalabi, kontrolado lang ba, ana? Kay, kabalo kita, plus anang inom, dili kontrolado, guba gyud ang kinabuhi sa taong palahubog, lakip iyang pamilya. So, makita nato nga kini siya, principle ni siya, no? Anything uncontrolled in life has the potential to harm you and me. Bisan unsang butang, including our desires. If it is not controlled, it will harm us. Amen? Kaya, sabi ni John Maxwell, na siya gisulti, si John Maxwell, ingon niya, the first victory that successful people ever achieve or win is the victory over themselves. What I understand nga sa giingon ni John Maxwell is that ang mga successful nga mga tao, nakabot nila ang ilang success tungod kay una nilang gibuntog ang ilang kaugalingon. Mao day nga kung kining atong mga tinguha walay pugong, doon na siya dakong potensyal nga mangguba mismo sa atong kaugalingon. Mao na dinhi, usan ni siya sa area nga importante kaayo nga dunay pagpugong, no? Because uncontrolled desire will harm us. Unsa pa lain nga area sa atong kinabuhi nga dapat mapugnan? Ambition. Uncontrolled ambition. Now listen to this. There is nothing wrong with ambition. We leaders, we should be all ambitious. Tungod kay leader ta, kinanglan, mas ambisyoso ta. Kay leader man ta. Unsang ambisyon nga dapat nasa itong kasing-kasing?
nga mulig-on og mulambo ang atong relasyon sa Ginoo. Unya, naatay kapasidad, igong kapasidad nga buhaton ang kasuguan sa Dios. Amen. Mao nay gwapo nga ambisyon sa kinabuhi. Pero ang ambisyon, doon na siya dark side of it. Ang ambisyon. Doon na siya ngit-ngit nga bahin. Kining gitawag og ambisyon. What is that? When it becomes selfish. Pag ang ambisyon sa usa ka tawo hinakog nga ambisyon, ang tawag nato na uncontrolled ambition, dili na makatabang sa ato. Labi na sa leadership. So, usbon ako ha, ambition is not wrong. To have an ambition in life as children of God is not wrong. Kung ang atong ambisyon, pagpalambo sa atong relasyon sa Ginoo, o pagpangayo sa Dios o kapasidad nga makahimo kita sa iyang mga kasuguan. Pero ang ngit-ngit nga bahin anang ambisyon, kung kanang ambisyon mahimong hakog nga ambisyon, selfish ambisyon. Galatians chapter 5, basahon na to ang verses prior sa atong gibasa nga text. Ingon siya sa verse 19, 5:19 sa Galatians. Ingon niya, when you follow the desires of your sinful nature, the result are very clear. Ingon siya, sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sa verse 20, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger. Niyang sunod, selfish ambition. Ingon niya din dissension, division, envy, sa verse 21, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So makita na to din that one of the sin listed in this part of the Bible is ambition. Ambition. Pero ingon niya din selfish ambition. Selfish ambition disqualifies any person to inherit the kingdom of God. Klaro gyud kaini siya. Gisulti gyud dinhi sa atong gibasa. Pag ang atong ambisyon makasarili, pag ang atong ambisyon para lang sa sarili, pag ang atong ambisyon para lang sa atong kaugalingon, sala siya, it disqualifies any person for the kingdom of God. Ana dahil siya. So, when this ambition is only for self. So, ang tawag na selfish ambition. It will disqualify anybody for the kingdom of God. Muna nga, balik ko na to ang ambisyon dili daw tan. Kung ang atong ambisyon, paglig-on sa atong relasyon sa Ginoo o pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Pero kung ang atong ambisyon para lang sa atong kaugalingon, gilista gyud sa atong gibasa. Nga gingon din balik ko na ko verse 19, Galatians 5, yun niya, when you follow the desires of the sinful nature, the result are very clear. Unya, usa sa gisgutan niya din selfish ambition. Unya, ingon niya sa verse 21, let me tell you again, as I have told you before, that anyone living that sort of life, this kind of life, will not inherit the kingdom of God. Nakuha na to? Are you following? Muna nga, pag ang ambisyon di ay uncontrolled, pag ang ato ding ambisyon walay pugong, bisag unsa na lang, unya labi na para lang sa atong sarili, maka babag ka na kanato diha sa gingharian sa Ginoo. And you know what? We live in this time where most people only want one thing for themselves.
more. Niata sa season karon, niata sa panahon karon, nga usa lang ang gitinguha, usa lang ang gipangandoy, usa lang ang ginahandom sa daghang mga tao para silang kaugalingon. More. Ana ra gyud, more. That's why we want more food, people want more drinks, people want more money, more cars, more channels, more travels, more parties, and more successes in life. And many more, etc., etc. Kay kana ra gyud ang pangandoy sa daghang mga tao sa atong panahon karon para silang kaugalingon. More, more, more. More gyud na ang pangandoy. Something inside of us wants to bite more than we can eat. Kita ba mga tao nga dakoon gyud niya kaig paak nga mas labaw pa kaysa iyang makaon? Mo na siya ang gitawag og selfish ambition. Few years ago, dunay survey nga gihimo. Unyang pangutana sa mga tawo nga gi-survey, ingon ani, how much money it would take to make you happy? Ana. So, dunay survey gihimo. Ang pangutana, pila ang kwarta nga gusto nimo nga maangkon para malipay ka? Ana. Nakabalo mo? Daghan, libo ka mga tao ang pangutana sa nagkadaiya nga kahimtang sa ilang kinabuhi. Yeah, you know what? Unsay resulta sa survey? Not a single person answered that they were happy with what they have. Instead, they are wanting for more than the amount they currently earn. Wala siya naitabo sa study, sa survey, sa research. So, ang pangutana, pila ang kwarta nga gusto nimo nga maimo para malipay ka? Wala gyud tao, ingon pa sa resulta, wala gyud daw tao nga nag-ingon nga nalipay siya sa mga butang nga naa sa iya. Kay kasagaran, gaingon nga gusto pa nila og mas daghan, labaw pa kaysa ilang naangkon karon. Mao na siya ang kahimtang sa mga tao. Walay pugong ang ilang ambisyon sa kinabuhi. Uncontrolled ambition. Paminaw ani. When having uncontrolled ambition, we are our own worst enemy. And we cannot fix it ourselves. Akong balikon, pag ang imo ug ang akong ambisyon dili kontrolado, mao kini siya ang atong pinaka-worst nga kaaway sa kinabuhi. Unya, di nato ni siya maayo. Kini nga senaryo, di nato ni siya ma-fix, di nato siya makumpunihan. Kini nga kahimtang. That's why, pag ang atong ambisyon dili kontrolado, kini siya ang atong pinakakaaway sa kinabuhi. Ang atong kaugalingon. That's why we need the Holy Spirit of God. Instead of blaming others for all our trouble. Kay, naay mga tao nga pag maglisod na siya sa kahimtang siyang kinabuhi, magkadipo-dipo na siya, magkasaag-saag na siya, magkapuliki na siya, mangita siya kid sa iyang kapasanginlan. Ngang tinuod, mao di ini, walay control ang iyang ambisyon sa kinabuhi. Bisag unsa na lang iyang sakyan, bisag unsa na lang iyang buhaton sa kinabuhi. Wala siya control sa iyang mga ambisyon. Tungod kay, he wants for more and more and more. Mo nang mahitong pawak siya sa daghang mga kadautan. Unya, mangita siya pasanginlan nganong ninana iyang kinabuhi. Ngaunta ang tinuod, ang iyang kinahanglan, ang gahom sa Espiritu Santo para makakat-on siya nga magpugong sa kaugalingon.
Si Teddy Roosevelt, nag-ingon siya, if you could kick the person in the pants responsible for most of your trouble, you would not sit for a month. Nakadakop mo? Ingon ni Teddy Roosevelt. No? Nga kung kaya nimo sikaran og kusog kayo ang pantalon sa tao nga mo'y responsable sa mga kalisdanan nga naangkon nimo, tingali dili ka katindog sulod sa tibok bulan. Unsay iyang ipasabot? Pag ang atong kaugalingon hiwi ang atong ambisyon sa kinabuhi, kini siya ang hinungdan sa daghang miserable nga kasinatian nga atong nasugatan sa atong mga kinabuhi. Dili ang mga tao sa atong palibot ang hinungdan sa atong mga kalisdanan. Usahay ang dili kontrolado nga ambisyon sa kinabuhi. Ambot ko na kay nailhan. Ako na ako'y mga nailhan ng mga tao. Nga tungod sa ilang dili kontrolado ang ambisyon, grabe ang paglagapak nila pag-abot sa panahon. That's why, if there is one good ambition that you and I as leaders to have in life, duha lang kabutang. Himo na itong ambisyon. Una, nga mulambo kada adlaw ang atong relasyon sa Ginoo. Ikaduha, nga makabaton kitag kadasig sa pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Pagkana ang atong ambisyon, dalun ta sa Dios sa tinod nga kalipay sa kinabuhi. Pero kung ang atong ambisyon para lang sa atong kagalingon, daghan tag masugatan nga dili mao sa atong kinabuhi. So, unsa ni ikaduha nga kinahanglan naay pagpugong ang atong ambisyon. Ikatulo is the uncontrolled anger. Ikatulo ni siya, no? Nga kinahanglan gyud naay pagpugong kining atong uncontrolled anger. Hallelujah. Unsa tong una, uncontrolled desire, ikaduha uncontrolled ambition, ikatulo uncontrolled anger. Ephesians 4 verse 26. Iyon din don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. For anger, verse 27, for anger gives a foothold to the devil. Siya ayaw pagpakasala sa paagi nga ang imong kasuko dili makontrol. so makita na to dinhi, klaro kay no? Klaro kay nga gisulti dinhi that anger is not a sin. But uncontrolled anger. Ang kasuko di ay dili sa sala. Ang sala kanang walay pugong nga kasuko. Kana bang kasuko ba nga nagyapon sa imong kasing-kasing ang gihimo sa usa ka tawo 5 years ago. Ano ito? Oh. So, uncontrolled anger. Kana day siya ang sala. Pag masuko ko, dili day siya sala. Kung dili na tutugutan, nga kana nga kasuko, mag-control sa atong kinabuhi sa daghang katuigan. So, balik ko na ko ha. So clear in this part of the Bible that anger is not a sin, but uncontrolled anger. Unsa man ang uncontrolled anger? It is when we allow anger to control us, to control our life. Oh? Yan nahilaing verse, ingon siya din Proverbs 14, verse 17. Ingon siya,
short-tempered people do foolish things, and schemers are hated. Kanabang ingon ang Bible, pag ang tao mabawog, lain man ang sumpayan na, kanang natay ka ng, nabitatay gina, murag bitaw ka ng figurative language, nga pag moingon ta ang tao, dali masuko, mabaw siya og kuan, mabaw ra makagkuan, oy, dali ra makamasuko, ana bitaw. So moningon sa Bible, if a person is short-tempered, he will do foolish things. Yan sa may example ani. Basketball ra akong example kay mora may akong ginatanaw pag na ako'y mga spare nga time. Doon na to'y usa ka panahon nga nagdula ang Lakers og Piston, no? Detroit Piston, nagdula sila. Unya sobrang tunga sa ilang dula. Lamang ang Piston. Unya medyo grabing pagpaningkamot sa duha ka team. Lagi nga mudaog lagi. Unya naa sila sa sitwasyon nga nag-free throw ang usa ka team. Unya kini si LeBron James og si Isaiah Stewart tapad sila nga jumper sila. So naiga free throw unya silang duha mo jumble siya in kaso dili masulod ang bola. And you know what happened, no? Ambot ko nakakita mo ni Dula, pero what happened is that tungod sa ilang grabe gyud nga pangusog gyud og gwardiya ba kinsa makakuha sa bola. Siguro naipit si James atong bahina, okay, murag ana man gyud pakusganay man gyud. Nipitik si James og LeBron James og sumbag sa iyang kajambol nga mao si Isaiah Stewart. Make long story short, naggisi ang kilay ni Stewart. So sa ding nakita niya nga nagtulo-tulo ng dugo siyang naong, pertin niyang sukuha, batok ang LeBron James. Suko kay siya. Si LeBron James, lagway na itabo. Kaya di man siya nasamaran. Siguro na ba, kung siya ka to, ambot unsa kay aksyon po niya. So what happened is that, si Stewart, sukugyo kay siya. Gusto niya atikyon si LeBron James, so gipugnan siya. Sa kauban ng players, mga coach, mga trainer nila, pugnan siya. Daghang mga hapla lagi sa iyang kakusgan. Inigbanggaan niya. So, nakita gyud sa management, sa NBA, nga lahi gyud ang iyang kasuko. Uncontrolled ang iyang kasuko. No? So, make a long story short, nahuman magyud ang dula, napildi ang Piston, bisag labaw kay sila. Napildi sila. Pero, humana to, napakanaog og sentensya ang NBA nga management. And you know what happened? Si Stewart, nga mao'y nasamaran, tungod sa iyang uncontrolled anger, na penalize siya. Ang iyang penalty, wala siya kadula. Pila ka game. Unya, kwarta, more or less $4 million ang iyang penalty. Ana ang nahitabo. Muna nga, morning ingon sa Bible, short-tempered people do foolish things. Unya nga kung understanding is this, paminaw pa kayo. This is very important. When you lose your temper, meaning if you have an uncontrolled anger, you lose more than your temper. Akong Osbon, when you lose your temper, you lose more than your temper. You lose your money, your job, maybe you lose your family, or maybe you lose respect to the people around you. Kabantay ba mo? Pag ang kasukugan ni dili makontrol, dili kontrolado, dili lang ang temper nimo ang mawala. Dili lang ang temper na mawala.
Kundili daghan pa. Posible akong trabaho mawala. Posible akong negosyo mawala. Posible nga akong simbalay mawala. Posible nga akong mga disciples mawala. Daghang posibilidad nga mawala kung mawala ang atong pagpugong. That's how uncontrolled anger do. Muna ingon ng Bible, short-tempered people do foolish things. That somehow, hinungdan, nga daghag mawala, labaw pa sa ilang temper, sa ilang matag kinabuhi. Muna usa sa si Will Rogers, nag-ingon po siya, people who fly into a rage seldom make a good landing. Ang pasabot niya, ang tao daw nga mudritsog lupad tungod sa iyang kasuko, kasagaran dili gyud makalanding og maayo. Ana siya. Why? Because anger is not stable. I mean, anger is a destructive attitude. Ang tawag na ito, self-destructive attitude. Why? Because if it is uncontrolled, if anger is uncontrolled, we allow the enemy to destroy our life. Maunang, kung doon ay usa sa butang sa atong kinabuhi, nga kinahanglan busalan gyud, kinahanglan pugngan gyud, kining kasuko. Wala man nato exempted ani. Sa atong kinabuhi, doon naging mga panahon usahay nga hagaron gyud ang atong kasuko. Ako dili ko exempted ani. But somehow I learned nga kining kasuko di ay pag imong patuyangan, dili ni makahatag og kaayuhan para sa imuha. O para pud sa uban. Yang ang maot gyud aning anger nga ako gyud nasabtan pag-ayo. Dili ni kaayo mo ipikto sa uban. Kundi sa atong kaugalingon nga nagbit-bit ani. Muna pag ikaw ug ako masukanon kaayo, dili mapuggan ang atong kasuko. Daghang mga butang mga wala sa atong kinabuhi. Yan ay laing verse padre, ingon niya, Proverbs 25 verse 28. Yun siya, a person without self-control is like a city with broken down walls. Ang sa inyo niya din, ang tao nga walay pagpugong sa iyang kaugalingon sama sa syudad nga walay koral. Nganong ina ni pagkasulti, sa una manggod, sa Old Testament time, ang syudad, ang matag syudad sa unang panahon, doon na gina sila'y taas kay nga koral. Ginakoral gyud nila ilang tibok syudad para sa Jerusalem. Dito nakita na ko ang ilang koral at tag-asa sa koral, halos mga tama ba niya akong sukod, mga halos 20 feet ang gitason sa ilang koral. Dito sa ibabaw sa koral, na dito ka ng kwarto nga na ang sundalo kasi tanaw. Armado kayo. Gatanaw sa ubos. So, taas kay ilang koral. Yan ay sundalo, gatanaw dito sa armado kasi bantay. Walay puwas nga bantay. 24 hours. Kinural sila. Kaysa una manggudi ay, pag ang syudad, dili kinural, aberto siya, anytime, sulungon siya og kaaway. Kay iluganay man sa una. Iluganay og bandi, iluganay og tubig, iluganay og armas, iluganay og mga butang anak. So kung makita nga naay syudad nga progressive kayo, dayuho na sa ubang mga nasod unya ilugon nila kung sa ilang makuha didto. Mao na nga para protektado ang usa ka syudad, kinahanglan kinural kini siya. Pero kung ang koral niya guba, wala na'y makapanalipod sa iyaha sa maong syudad. And it usually end up into destruction.
Kay dayuhon magid siya, sulungon magid siya, ilugon magid unsay naa sa ilaha. Mao nang kada syudad kinural sa unang panahon. Mao na nga ingon ang Bible, if a person is without self-control, he is like a city without walls. Mao na ingon din sa Bible, no? So self-control is like a wall that will protect any person from destruction. Kung ikaw ako makapugong sa kasuko, mura tag syudad nga kinural, nga mahilayo ta sa mga kapaitan o sa mga katalagman. Ang pangutana, do you have a strong wall in your life? Na ba kay lig-on nga koral sa imong kinabuhi? So kung ang pagpugong sa kaugalingon, sama kini siya sa lig-on nga koral nga manalipod ka nato, ang pangutana, na ba kay lig-on nga koral? Do you have solid boundaries in life? Do you have boundaries? Do you have margin for your personal life? Na ba kay limitasyon? Na ba kay control? Mao na ang pangutana. Do you have boundaries? Do you have margin in life? Do you have walls that will protect you? Mao na ang pangutana. So paminaw ani. That's why we people really need self-control. We really need self-control. So that when we practice it, our lives will not spin out of control. Kinahanglan nato ang self-control. Kay kung kini atong gina-practice, atong kinabuhi ang pagpugong sa kagalingon, dili tama out of control. Amen? So, what really self-control means? So, unsa gid ipasabot aning self-control? Listen to this. Self-control is surrender of myself to Jesus Christ. Mana siyang self-control. A surrender of myself to Jesus who lives in me. Surrender. Mana siyang self-control. Because, sa akong gingon ganiya, real self-control is not self-control, but allowing the Holy Spirit to have the complete control over ourselves. Ano mong nato? So, para na ko ang kahulugan sa pagpugong sa kaugalingon, the meaning of self-control is surrender. It is the surrender of myself to Jesus Christ. Hallelujah. It is allowing the Holy Spirit of God to have the total control over myself. So ang pangutana, who is in charge of your life? Who is in control of your life? Self or Jesus? Who is in control of your life? Yourself or Jesus? Mano yung pangutana? Naay panahon nga kanabang naay mama gabit-bit siya siyang anak, siguro mga 3-year-old, 3 to 4-year-old nga bata. Bit-bit niya. Unya nakaagi sila og tindahan nga naay mga dulaan nga baligya. So gaagi ang mama ana. Unyang bata nihunong. So ang mama kay gadritso ra yang pananaw agira. So nabuhian niya ang bata, kay nihunong magkarit ang bata, kay nilingi ang bata sa mga dulaan nga baligya. Yan na nasunahan ng mama. So nilingi ang mama. Ngayon ang bata, I want this, gusto na ko ni. Gusto ko ani. Yung mama, no. Anang mama, no, dili.
Dili na mga itong tuyo. Dili dulaan na itong tuyo. Palitag bugas. Yung bata, na dito katubang sa estante, nagbusdak-busdak siyang tiil. Nihila ka bata. Anang bata. Gusto ko ani. Busdak-busdak siya. Gusto ko ani. Anang bata. Ninibalik ang mama, siyang agi. Nigibayaran niya itong gusto sa bata. Ay naghila ka. Hilak-hilak ka diha. Tara. Naglakaw sila. Sa akong sulod, nagunaon ko ba? Kisa di dapat magbuot. Kisa di dapat magbuot. Ang bata, ang mama. Napaminaw pag-ayo ani. Each of us has a little boy deep inside of us that we call self. It is a part of our inner being. That little boy is part of our being that always says, give me, give me, give me, more, more. I want more, I want more. Each of us. Doon na tayo little boy sa atong sulod. Nga atong gitawag og self. Nang bugtong tinguhaan na og pangandoy, nga makaangkon lang og daghang mga butang sa kinabuhi. Kalausa nato natay nana. Ang pangutana, kinsa nagkontrol sa imo? Kana ba siyang little boy diha? O si Jesus nga atong Lord? Kapaminaw ani. Self-control simply means saying, Lord, you are in charge of my life. Mao na ang surrender nga atong giingon. Self-control is a surrender of ourselves. It is like saying, Lord, you are now in charge for my life. And this is what it means when Jesus said in Luke 9 verse 23, when He said, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Murag nag-ingon siya ba? You must surrender yourself. Take up your cross daily and follow me. Mo na'y but ipasabot ni Jesus. No? So, tabungitag self-control, it is saying, Lord Jesus, ikaw ang in charge sa akong kinabuhi, dili ako. And you will know, what will happen kung isurrender nato ang atong self sa Ginoo? Two things will happen. Number one, the Holy Spirit in us will say no through us to wrong things. Pag muingon ta nga si Jesus na ang in charge sa atong kinabuhi, ang Espiritu Santo nga naa sa atong sulod, nga gasa sa Dios, mao ni siya ang musulti, pinaagi sa ato nga no sa sayop nga mga butang. Hallelujah. The truth is this: none of us can say no to ourselves. Muning kamaturan, dili ta makabalibad sa atong kaugalingon. Unsay gustohon diha, mangita gitag paagi. Di ta kabalibad sa atong kaugalingon. Di ta makaingon og no sa atong kaugalingon. That's why each of us really need a supernatural power within to give us the strength to say no to ourselves. Kung ikaw lang, kung ako lang, wala gyud tay kagahom nga makabalibad sa atong kaugalingon. Mo na tinuod. Mo nang kinahanglan gyud ta og supernatural nga power. And that is the Holy Spirit. He is all we need to take control of the self inside of us so that we can say no
to the wrong things. And that's what the Holy Spirit can do when we surrender the control of our life to Jesus. So kung natong isurrender ang control sa atong kinabuhi, dito na sa Ginoo nan ang gahom sa Espiritu Santo mamuhat sa atong kinasuluran aron pinaagi kaniya makaingon kitag no sa dili maayong mga butang sa kinabuhi. Unsa ingon sa Titus chapter 2 verse 11, NIV akong basahon. Ingon dinhi, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Verse 12, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. So, sa ingon sa Bible, no, pinagi sa grasya sa Dios nga gipasundayag nga ri kanato nga nakaangkon kitag kaluwasan tanan. Unya nagtudlo sab kini kanato nga mobalibad sa mga butang nga dili Dios nun. Mga worldly passion, makabalibad ta. Unya makapuyo ta nga dunay pagpugong sa atong kaugalingon. To live self-controlled life, upright and godly life in this present age. Mao na nga, kung kita-kita lang, maglisod ta brad, sis, o pugong sa atong sarili. Kaya bisan kung maglisod ta, basta nga atong sarili na mangita gitag paagi, di kita kabalibad sa atong self. Yang problema ani, kay kining self nato, gusto lang yun, gusto lang yun. Gusto og more. Give me. Ana rin na siya. More rin na siya kanunay. Munay mo diskwalipika sa atua sa gingharian sa Ginoo kung patuyangan na siya. Mura na siya bata ba? Nga mamugos gid siya nga matuman iyang gusto. Nya malo. Kasi gunaw na kabalo. Kaluod pud aning mama. Ang bata way buot mo'y magbuot sa iya. Ano bitaw? Hasta ang papa magdagandagan, unsa man ang bata. Actually, it's not wrong. Para nako, it's caring. Pero kung dili na gid siya mao, unya patuyangan gyapon nimo, kasi dapat magbuot. Muna nga itong inunduman, sa sulod sa atoa, na mga boy, na mga little boy diha, nga gitawag na itong self, nga gusto ana, magpatuyang lang, sa iyang gusto, nga dapat nato mapugnan. Nya tungod kay di ta kapugong ani sa atong kagalingon, kinahanglan ta sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. Aron, ingon ni Tito diri, sa bersikulo 12, aron matudluan kita nga mobalibad sa mga butang nga dili Dios nun, sa mga butang nga kalibutanon, aron magkinabuhi kita nga dunay pagpugong sa atong kagalingon, ligdong unya Dios nun nga kinabuhi. Aning panahon nato karon, labi na ning panahon sa pandemic. So unsay may tabo kung atong isurrender atong kinabuhi sa Ginoo, the Holy Spirit in us will say no to wrong things. And not only that, because self-control is not just about saying no to the wrong things. Maning number 2, the Holy Spirit in us will also say yes to the right things. Ang pag-surrender sa Ginoo will allow the Holy Spirit to say no to the wrong things and to say yes to the right things. Mao din na siyang mahitabo. Pamina pagayo ani. God is a yes God. Yes siya. Nga Ginoo. 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him, through Christ, the Amen is spoken by us to the glory of God.
what I'm trying to tell you is that kung atong isurrender ang atong kinabuhi sa Ginoo, ang Espiritu Santo nga nasa sulod kanato will produce self-control that will not only allow us, help us, empower us to say no to wrong things, but the same Holy Spirit will empower us to say yes to the right things. Hallelujah. So, the choice we have is not about doing wrong or right. It's the choice about whether or not we allow the Holy Spirit to make the choice for us. So, muna siyang tinawag ng sitwasyon. Dili kita ang pagpugong sa kagalingon, dili na siya ingon nga mopili ta unsay mayo, unsay dili. Kundili ang pagtugot sa Espiritu Santo nga mao'y mopili para sa ato. Mao na siya ang self-control. And many of us, like someone driving a car and Jesus is a passenger. Daghan sa tuwa, mura taga-drive ba sa atong auto, unya si Jesus pasahero. Yes, naatod siya sa atong heart, pero kita ang drive sa atong life. Ako, husband, gusto na kong madakpan ninyo ni nga senaryo. Muna yung hulagway sa daghang mga tao karon. Nganong dili sila makapugong sa ilang kaugalingon. Tungod kay, mura silang tao ba ga-drive og kotse, silang ga-drive, si Jesus pasahero lang. Unya, tungod kay si Jesus pasahero lang, siya ga-drive sa iyang kotse, ang naitabo, bisan tinuod si Jesus na sa iyang heart, pero siya gapon ga-drive sa iyang kinabuhi. Siya gapon ga-control. Siya gapon ga-buot. Dili ang Ginoo. Mao na nga, sa atong kinabuhi, bisan taud-taud natang Kristiyano, naagyapon ta sa continual series of bad detours. And somehow we are stuck in a mud because of our poor decisions in life. Why? Because we drive. We control our life. Kunya si Jesus, pasahero lang. Yes, gidawat na to siya as our personal Lord and Savior. Naa siya sa atong kasing-kasing. Pero ang tinuod, kita gyapoy ga-drive. Kaya kita magyapoy ga-desisyon. Munang naitabo sa daghang mga tao karon. Munang ang resulta, kay kita'y ga-drive. Munang usay mga plat ang atong ligid, usay mga dusmo ta sa lapok, usay mabarata, malubong ta sa mga lapok sa mga kalisdanan sa kinabuhi, unya maliko ta sa mga dalan nga puting batsiya, nga magkalisod tag dagan, maglisod tag abante sa kinabuhi, tungod sa atong mga pobre kaayo nga mga desisyon sa kinabuhi. Ngano, kita ra manguy ga-drive. But listen, the moment you give Jesus the steering wheel, He become your driver, and we become His passenger because He knows the way, and He is the way. He can bring us to where He wants us to be. Amen. Kung moabot ang panahon nga tugutan nato, nga ihatag nato kag Jesus ang manubila, siya mo drive sa atong kinabuhi. Di kita pasahero lang. Kayahay nato. Na mag-drive para sa tuwa, unyang driver sweetos dalan. Sigurado atong biyahe. Anak siya ang surrender. Anak siya ang self-control. So, ang pangutana, who is driving you? Kasi nag-control sa manubila sa imong kinabuhi. Mananay kanta, Jesus takes the wheel. Naikantay na anak. Pag si Jesus na mag-drive, sigurado ang dagan sa atong kinabuhi. If your answer is Jesus, siyang drive sa imong kinabuhi, then, you're on the blessed road of self-control.
Hallelujah. Amen. Mao na nga, in closing, listen to this. It's one of this expression of love that the Holy Spirit produces in us, focuses on how we respond to God first, and then how to treat other people. Ingon din joy and faithfulness are our expression towards our relationship with God. While peace, patience, kindness, gentleness, goodness and also self-control are expression towards others. Hallelujah. Kunya ingon si John Hancock, last nga tao nga akong na-quote din ni. Ingon siya, si John Hancock, ingon niya, all worthwhile men, kana bang worthwhile, kana bang mga exemplary people, yan siya, all worthwhile men have good thoughts, good ideas, and good intentions, but precious few of them ever translate those into actions. Kung sibot ipasabot niya, daghang mga tao, mayong ideya, na siya nasabtan, na siya nadawatan sa mga pulong sa Ginoo, na i-revelation na dawatan niya. Pero, dili na anak kadaghan ang kabalo mo apply sa ilang nasabtan. Manaybot niya ipasabot. All we heard in this series of study is not just for our information, but for our life's transformation. The time we practice them. So kung kining bunga sa Espiritu Santo, mahimo na natong kinaiya, mahimo na natong batasan sa kinabuhi, magbusagak ang panalangin sa Ginoo sa atong pagpangalagad sa Dios. Mo-grow ang atong cell group, mo-grow ang atong simbalay, mo-grow ang atong network, mo-grow ang atong kinabuhi, mo-grow ang atong business, mo-grow ang atong tanang mga butang sa atong kinabuhi, palambuon sa Ginoo. Ngano? Tungod kay gina-practice nato ang atong nasabtan. Now, we have heard that a good practice makes one perfect. Yes, if practice involves discipline and self-control. May the Lord God bless you with the attitude of self-control. May the Holy Spirit help us to say no to the wrong things and say yes to the right things. Shalom, everyone. Blessings upon blessings, special favor will be upon you, upon your life, upon your family, upon your ministry. In Jesus' name I pray. Amen and amen.